sa kanyang salita mismo na Halloween, ang ibig sabihin lang naman talaga niya ay bisperas ng lahat ng mga banal. Ito'y halo sa lumang Ingles na hallow, mga banal. Okay. So, win, eve, bisperas. So, kung titingnan natin yung pinakasalita mismo, nakabata ito sa pagdiriwang ng simbahan sa kapistahan ng lahat ng mga banal. Pero kasalukuyan, ito'y di umano ay ginagamit ng iba pang mga tao upang kanilang muling palaganapin yung sabi nila kapanahunan ng katatakutan. Dahil sa mga pagano, ayon sa kanila, sa gabi ng ika-31 ng Oktubre ay mayroong isang pintuan o portal na nagbubukas at doon ang mga masasamang espiritu ay dumadaan upang makapasok sa mundo. Well, number one, hindi totoo yun. Walang portal. Walang pinto ang pinagdadaanan na nagbubukas lamang sa araw na iyon ng ika-31 ng Oktubre. So ito'y isang paganong konsepto, no, na talagang walang batay sa salita ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit daw sa ika-31 ng Oktubre, ang mga pagano ay nag-aalay ng kung ano-ano upang sa gayon ay hindi sila gambalain ng mga masasamang espiritu na to. Pero para sa ating mga Kristiyano, ito'y bisperas mismo ng pagdiriwang ng kapistahan ng lahat ng mga banal. Well, ang All Saints Day ay pinagdiriwang sa pamagitan ng pagsisimba sa karangalan ng lahat ng mga banal. Pagkatapos ang All Souls Day naman ay sa pamagitan ng pagdalaw sa mga sementeryo upang ipagdasal ang mga yumao. Nung panahon ng mga Kastila, ang umaga ng All Saints Day, yan mismo ay nakalaan para sa pagdiriwang ng mga misa para sa mga banal o sa karangalan ng mga santo. Pero pagdating ng tanghali ng All Saints Day, ang mga tao ay nagsisimula ng pumunta sa mga sementeryo upang magtirik ng kandila, mag-alay ng bulaklak at mag-alay ng mga dasal, at sa buong magdamag hanggang sa kinabukasan, 2 ng Nobyembre, ay sila'y manatili doon sa Camposanto upang sa gayon ay sariwain ang alaala ng kanilang mga minamahal na yumao. Siyempre, yung mga santo na yan, sila yung mga nagtagumpay sa karangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ba ang buhay natin dito sa sanlibutan ay isang buhay ng pakikibaka. Isang buhay ng pakikibaka para manatili tayong tapat sa ating Panginoong Hesus. Ang mga banal o ang mga santo, ito yung mga tunay na lalaki at mga babae, mga tunay na tao na napagtagumpayan na nila ang lahat ng mga pagsubok dito sa sanlibutan. At sa gayon, sila ay nabiyayaan na ng Panginoon ng buhay na walang hanggan sa langit. So sila ay nagpursige sa pananampalataya at sa pag-ibig. At ngayon, sila ay nasa langit bilang makaibigan naman natin. Habang tinatamasan nila ang buhay na walang hanggan, sila naman ang tumutulong sa atin sa pamagitan ng kanilang mga panalangin. Nananalangin tayo sa kanila dahil alam natin maasahan sila bilang mga kaibigan ng Diyos. At sila din ay huwaran. Pinapakita na sa atin na ang pagiging banal ay hindi mahirap gawin o hindi imposibleng gawin. Dahil ito ay biyaya ng Espiritu Santo na kung tayo'y nakikipagtulungan sa Espiritu Santo, tayo ay magiging bukas sa kanyang biyaya, tayo din ay magiging banal na katulad nila. Well, unang-una, sa diwa ng lumalaganap na pagdiriwang ng Halloween, ang mga laiko, lalo tigit ang mga magulang, kailangan na ipabatid
sa kanilang mga anak na ang pagpaparangal sa mga kampo ng kadiliman ay hindi tama dahil hindi sila mga kaibigan. Hindi natin pwedeng kaibiganin ang mga kampo ni Satanas o yung mga demonyo dahil wala silang hinahangad para sa atin kundi ang ating kapahamakan. Ang tunay na kaibigan ay ang mga santo. Kaya yung mga magulang dapat na ipaunawa nila sa mga bata yung kanilang paghahangad na maging banal katulad ng mga santo natin na nasa langit. Minsan nakausap ko yung aking pastoral council at kinausap ko yung family and life movement ng aming parokya, ng aming ministry ng aming parokya. Sabi ko sa kanila, well, total, lumalaganap na rin lang yung Halloween sa mga mall. Okay? Bakit hindi natin dalhin ang ating mga bata, pero sa halip na suotan sila ng mga costume ng mga aswang at ng mga mangkukulam at ng mga maligno, suotan natin sila ng costume ng mga santo. Pabayaan natin na muli nating angkinin ang kapistahan ng mga banal. Dahil ito'y talagang kapistahang Kristiyano, isa sa pinakamatataas na kapistahan ng simbahan. Let us conquer again. Let us conquer again for Christianity Halloween because it was really meant to honor all the saints. At maari nga na sa paunti-unting witnessing natin, okay, sa mga malls, okay, halimbawa sa mga pampublikong mga lugar, later on we attempt to evangelize people. Nais natin na sila ay maliwanagan sa katotohanan na ang kasamaan kailanman ay hindi dapat glorify o hindi dapat dinadakila. Bagkus ang mga tunay na dinadakila ay silang mga tao na dinakila ng Diyos, ang mga santo natin na nasa langit.